Hello everyone, welcome back to my channel. And for today's video, uusapan naman natin kung ano ba yung mga hindi na natin maaaring gawin kapag kaya naman ay ipagbabawal na sa atin ang ating mapapangasawa o asawang Pakistani. Pero bago tayo magpatuloy, ang mga sasabihin ko dito ay ayon lamang sa aking kaalaman, nalalaman at naobserbahan o naririnig at nakikita mismo. Higit sa lahat dahil nasa Pakistan tayo, ang ating pag-uusapan dito ay tungkol sa Pakistan. Dahil ang Pakistan ay Islamic country, ang karamihang mga tao dito o halos lahat ng mga tao o Pakistani ay Muslim. At dahil nga Islamic country, expected na or given na ang kanilang kultura, tradisyon, customs, lifestyle ay naaayon sa Islamikong batas, Islamic law and Islamic culture. Expected na rin na kapag nag-asawa ang isang Pakistani out of the country o yung mga foreign nationals o kaya naman ay out of their family, napakalaki ng posibilidad na ang kanyang magiging asawa ay hindi Muslim. At isa na nga diyan ay ang mga Filipina dahil majority ng mga Filipino nationals ay Christians. Hindi namang Filipinang Muslim na galing ng Mindanao o Maranao ang nakapag-asawa ng Pakistani. Kabila nito dahil nga sila ay Pilipina, although sila ay Muslim, iba pa rin yung kanilang kultura, paniniwala at pamumuhay para sa Pakistaning Muslim. So ito na nga, ano nga ba ang mga bagay na maaaring hindi mo na magawa once na nagpakasal ka sa isang Pakistaning Muslim, lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano? Ano mang reliyon kung saan nabibilang ka na hindi Muslim? Una ay ang pagko-convert sa Islam. Mga bansa, lalo na ang mga Muslim countries na hindi nagkakasal kapag hindi kayo parehong Muslim. So kung ikaw ay non-Muslims, kailangan mong mag-convert muna sa Islam bago kayo maikasal. May mga bansa naman na nagkakasal na kahit ang babae ay Christian at ang lalaki ay Muslim. Ina-accept po nila yan, lalong-lalo na yung mga civil wedding. Liban nga lamang kung ang babaeng Muslim ay mag-aasawa ng lalaking Kristiyano, ay talaga pong kailangan na automatic na ang isang lalaking Kristiyano ay mag-convert sa Islam or else walang kasalang mangyayari. Number 2 ay ang pagpapalit ng pangalan. Pagpapalit ng pangalan ay hindi po compulsory. Nasa sayo kung gusto mo magpalit ng pangalan o hindi. Pero kung magko-convert ka sa Islam ay talagang magpapalit ka ng pangalan. Gusto mo namang i-keep ang iyong pangalan sa iyong mga passport, BOC o anumang card na mayroong ka o visa, pwede naman. Pwede hindi mo yan palitan. Ang pagpapalit mo ng pangalan kapag nagpakasal ka sa isang Muslim na lalaki ay magagamit mo sa iyong pagpapakasal, sa iyong pagpunta sa Makkah or sa kung saang mga Islamic activities or event. Aring iyan na talaga ang iyong maging pangalan o itatawag sa iyo ng iyong asawa at ng kanyang pamilya at ng iyong mga kaibigang Muslim. Pangatlo ay ang iyong lifestyle. Kung party ng iyong lifestyle ang mga laging party, night outs, inuman o anumang mga klaseng worldly activities na ginagawa ng mga non-Muslim women, dancing, vices, etc. Third ay ang pananamit. Nga magkaiba ang non-Muslim woman sa Muslim woman sa klase ng pananamit ay talagang mababago ang iyong pananamit kapag nag-asawa ka ng isang Pakistani. Magbabago ng iyong pananamit ay nakadepende sa anong gusto o klase ng asawa na mayroon ka. May mga lalaking napaka-istrikto pagdating sa pananamit ng kanilang asawang Muslim. Nga istrikto sila, kailangan ang babae o ang kanilang asawa o babae sa kanilang pamilya ay nakahijab. Kailangan laging nakakover yung kanilang ulo. O kaya naman ay nakagown palagi o yung tinatawag nilang abaya. Mayroong mga Muslim, lalong-lalo na yung mga rigid o very conservative Muslims ay talagang hindi mo makikita pati mukha ng kanilang asawa o mga babae sa kanilang pamilya dahil sila ay naka-cover talaga at mata lamang nila ang inyong makikita. At katulad nga ng sinabi ko, depende sa inyong magiging asawa. Mga asawa naman kasing Pakistani o Muslims na hindi naman sila stricto. Okay lang sa kanila na maging yung damit mo ay parang Christian way din. At hindi nagko-cover ng kanilang mga ulo maliban na lamang kung sila ay magdadasal. Pang-apat. Pero malaki din ang pagkakaiba ng mga pagkaing non-Muslim at pagkaing Muslim ay isa din ito sa mababago sa iyong buhay kapag nag-asawa ka ng isang Pakistani Muslim. Dati, na-enjoy mo yung mga pagkaing Kristiyano. Kapag nag-asawa ka ng Pakistani Muslim o ng isang Muslim na lalaki, then maraming mababago. Kailangan mong maging maingat sa mga pagkain. Kailangan ang mga pagkain ito ay halal. Mga pagkain pinapayagang kainin bilang isang Muslim.
Ang lima ay ang pagdadasal. Ikaw ay nag-convert sa Islam at isa ng Muslim, ay kinakailangang magdasal ng 5 beses within 24 hours. Sinusunod na oras ang pagdadasal ng isang Muslim. Kaya ang iyong pagdadasal ay maaari ding mabago. Pang-anim, career or profession. Kung mag-aasawa o may asawa ka ng Pakistani Muslim, may posibilidad na hindi ka na payagang magtrabaho o ipagpatuloy ang iyong trabaho. Karanasan sa mga Pakistaning Muslim o Pakistaning lalaki kapag nag-asawa na sila ay hindi nila pinapayagang magtrabaho ang kanilang asawang babae. Pang-pito ay ang iyong freedom o ang iyong kalayaan. Kalayaan sa maraming bagay. Nga dito ay ang dati basta-basta mo lang nagagawa yung gusto mo, nakakalabas ka ng bahay kung kailan mo gusto ng mag-isa. Pag ang asawa mo ay Pakistani o dito na kayo tumira sa Pakistan, napakalaki ng pagbabago. Although hindi naman lahat katulad ng sinasabi ko, okay, pero karamihan po ay hindi na pinapayagan o hindi pumapayag ang kanilang mga asawa na lumabas ang kanilang asawang babae ng mag-isa o lumabas ng basta-basta. Ito rin ay nakadepende kung saang lugar kayo nakatira. 8 or pang-8. Ito ay ang social media. Although ang paggamit ng social media ay hindi pinagbabawal sa Islam, dahil nga ang mga babaeng Muslim ay protected ng mga lalaking Muslim, kaya naman hindi nila basta-basta pinapayagan na gumamit ng social media o cellphone ang kanilang mga asawang babae, anak ng babae o kung sino mang babae na membro ng pamilya. Then again, depende po yan sa klase ng pamilya. Ngayon nga po sa mga Muslim na babae o Pakistaning babae ay hindi basta-basta nakakagamit o pinapayagang gumamit ng social media. Lalong-lalo na yung mga conservative or rigid Muslims o yung napakalalim ng paniniwala sa paniniwalang Islam. O kung mahilig ka sa social media, pag nag-asawa ka ng Pakistani o isang Muslim, maaaring at siguradong malaking pagbabago yan. Kung dati mahilig kang mag-post ng mga pictures, mahilig kang mag-post ng iyong daily activities o whatsoever, pag ikaw ay nag-asawa ng isang Pakistani, maaaring hindi mo na yan magawa o kung magawa mo man, limited or restricted. Kasi yan na pwedeng magbago kapag nag-asawa ka ng isang Pakistani. Kung dati or kung ikaw yung babaeng umahawak ng sarili mong kita, nagbabudget ng mga pangangailangan sa iyong tahanan, maaaring mabago yan pagdating dito sa Pakistan, lalong-lalo na kung hindi ikaw mismo ang kumikita ng pera. Halos lahat ng mga Pakistaning lalaki ay hindi nagbibigay ng kanilang kinikita o hindi pinapaalam ang kanilang kinikita sa kanilang asawa. Sila po ang humahawak at nagbabudget ng mga pangangailangan sa kanilang tahanan o ng kanilang pamilya. Mayroon mang Pakistaning lalaking hindi ganito ay siguro nasa 10% lang yan. Ika-10 ay ang relasyon sa pamilya, family culture or custom. Ang mga Pakistani ay malaki ang pagpapahalaga sa kanilang pamilya o sa relasyon ng pamilya. At ang maaaring napakalaking pagbabago o mababago sa buhay mo ay ang pagtira sa iyong mga in-laws. Posible po yan. Posibleng-posible po talaga yan, lalo na kung ang mapapangasawa mo o ang asawa mo ay hindi financially stable o malaki ang kinikita. Lahat ng pagbabagong ito na maaari mong harapin o maaaring magbago ng buhay mo kapag nag-asawa ka ng isang Pakistani ay nakadepende na sa iyong asawa, pangalawa sa kanyang pamilya, pangatlo sa lugar kung saan kayo nakatira, apat ay kung ano ang kanyang social status o social status ng iyong asawa. Siya ba ay mayaman, napakayaman, medyo mayaman, mahirap, napakahirap. Ang 5 ay kung anong klase ba silang Muslim. Sila ba ito mga napaka-conservative, strict or rigid Muslims? Yung normal lang, kumbaga modern or open-minded. Number 6 is kung ano ba yung lifestyle ng iyong asawa at ng kanyang pamilya. Lifestyle kasi yan, nakasalalay ang klase ng buhay o pamumuhay na pwedeng magkaroon ka dito sa Pakistan. That's all for today and thank you so much for watching. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day everyone and see you on my next video.